Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito na naman ang ating ka-road trip. Meron tayong reaction video tungkol dito kay PBBM umapila sa ASEAN versus ng ambisyon. Dumihan ang South China Sea. Dito yan sa kanilang nagbitaw ng salita na makahulugang pananalita si Pangulong Marcos Jr. na nang talakay sa ASEAN Summit ang isyu sa South China Sea, partikular na sa pag-aangkin ng teritoryong sangkop ng Pilipinas. At panoorin po natin itong kanyang buong detalye. At don't forget to subscribe, Rob Trip. Thank you so much. Now on how we together face this challenge to that peace. Pinabulaanan din niya na ang pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang nagbabangga ang dalawang makapangyarihang bansa. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. Walang partikular na tinukoy na mga bansa si Pangulong Marcos. Ipinahayag pa ni PBBM sa ASEAN leaders na malayo pa sa ngayon na matamo ang kapayapaan sa South China Sea. Your Majesty, Excellencies, our vision for the South China Sea is a sea of peace, stability, and prosperity. Today, sadly, this remains a distant reality. Nanawagan rin na suporta ang Pangulo para maisakatuparan ang ASEAN Defense Ministers Meeting Guidelines for Maritime Interaction. Isa itong joint declaration kung saan nagkasundo ang ASEAN Defense Ministers na gumawa ng praktikal na hakbang upang maiwasan ang miscalculations at hindi pagkakaunawaan sa karagatan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na isusulong ang mapayapang pagresolba sa anumang usapin sa rehiyon. Kaninang umaga, naganap naman ang ASEAN-China Summit. Dumating sa Jakarta, Indonesia si Chinese Premier Li Keqiang. Binigyan diin niya ang patuloy na magandang relasyon at ugnayan sa member states ng China sa ASEAN. Kung mayroon man anyang hindi pagkakaunawaan, dinadaan naman ito sa dialogo at konsultasyon. We seek common ground while setting aside differences, properly handle disagreements through dialogue and consultation, and consistently deepen practical cooperation in the traditional and non-traditional security fields. Sa intervention ni Pangulong Marcos, tinalakay niya ang halaga ng pagsunod sa international law upang matamo ang kapayapaan sa rehiyon. Binanggit ni PBBM ang patuloy na pagkilala ng bansa sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Ayon pa kay Pangulong Marcos, nananatiling target ng ASEAN ang maagang pagsasapinal ng Code of Conduct sa South China Sea. The early conclusion of an effective and substantive COC that is in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS, remains the goal for ASEAN and for China. Sa isang larawan, makikita naman na magkausap sina Pangulong Marcos at Premier Lee. Wala pang detalye kung ano ang napag-usapan ng dalawa. Kanina naman ay Monica na naganap ang bilateral meeting ng Pilipinas at Canada kung saan nakaharap ni Pangulong Marcos si Canadian Prime Minister Justin Trudeau, kung saan ipinahayag ng Canadian Prime Minister ang kanyang katuwaan na magkaroon ng kauna-unang Filipino-Canadian Minister of Small Businesses. Inimbitahan din ng opisyal si Pangulong Marcos na bumisita sa Canada. At ngayon lamang hapon ay halos katatapos lang din yung ASEAN US Summit kung saan si US President Kamala Harris ang humarap sa ASEAN ngayong hapon. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Monica. Nel, maliban dun sa nakita natin na brief encounter ni Pangulong Marcos kay Chinese Premier Li Keqiang, magkakaroon ba ng pagkakataon na magpulong ang dalawa?
ukol naman sa bilateral meeting na schedule sa China ay walang schedule sa ngayon. Wala tayong update kung magkakaroon nga ng pagpupulong ang dalawang leader. Yan, yung picture na yan ay kumbaga sa sideline lang siguro na bago magsimula o pagkatapos nitong ASEAN China Summit. Ang naka-schedule lamang na pulong ngayon, bilateral meeting, ay sa Vietnam at kanina nga ay naganap yung bilateral meeting naman sa Canada. At ayon nga dito kay US Ambassador o Philippine Ambassador to the Philippines, Romualdez, ay ngayon isinasapal pa kung magkakaroon naman ng trilateral meeting ang Pilipinas sa US at sa Japan. At antabayan na natin yung mga schedule pa na magaganap dahil hanggang bukas pa yan, Monica, sa mga yung magaganap na summit at mga bilateral meetings. At naluling tanong na lang kasi talagang mainit na usapin ang West Philippine Sea lalo na nitong mga nakaraang buwan. Ilang encounters yung ating naranasan with the Chinese vessels, no, dyan sa West Philippine Sea. May nabanggit ba si Pangulong Marcos kasi ang nais niya ay sabi niya mapayapang paraan. Paano niya gagawin itong mapayapang paraan na ito? May nabanggit ba si Pangulong Marcos? Matagal na rin niyang binabanggit itong polisiya na to at sa mga nakaraang administrasyon ay kumbaga sa termino ay ina-adapt ng mga administrasyon yung mapayapang pagresolba sa resolution na ito, mga dispute na ito. Ito ay sa pamamagitan ng mapayapang pakikipag-usap, dialogo at nabanggit din ito ni Pangulong Marcos na mga nakaraan yung direct communication. Tawag doon high-level communications, yung mga mataas na opisyal ng Pilipinas makikipag-ugnayan sa counterpart niya sa China para ma-resolve kung ano man yung mga usapin na ito. So, sa pamamagitan nun ay nagiging kumbaga kalmado ang lahat para ma-resolve yung anuman dispute at sana yun nga inaantabayanan natin yung magiging pahayag ng ASEAN kasi sa pagtatapos tuwing magtatapos yung ASEAN Summit, Monica, ay naglalabas ng joint communique o yung statement ang buong ASEAN ukol sa iba't ibang issue sa riyon at inaantabayanan natin kung mababanggit yung South China Sea issue na yan. Kasi ilang taon na Alright guys, ito ang ASEAN versus ambition dumihan ng South China Sea. At antabayanan po natin ang bawat isa na magsasalita pagkatapos netong ASEAN. At maraming salamat sa inyong lahat. At don't forget to subscribe this channel and peace out.